Samahan niyo po ko para sa ating opening prayer. Aming Diyos at aming Ama, muli po kami lumalapit sa inyo sa oras na ito, sa araw na ito upang magpasalamat. Sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin upang magkasama muli para po sa aming gawain today. Lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, ng buong pagpapakumbaba, seeking forgiveness for all of our sins, for everything that we have thought, said, and done. Forgive us, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga naisip, nasabi at nagawang mga kasalanan. Purify your people, O God. Purify our hearts and our minds. Renew our minds. Turn them into the mind of Christ. Transform our character that it may be Christ-like. At nawa sa aming pakikinig, panonood, pagsali, pag-participate sa gawain nito'y maranasan po namin ang presence and power of the Holy Spirit of God. Puspusin niyo po kami, Panginoon, ng inyong love, joy, peace, and strength. Magkaroon po kami ng spiritual restoration, spiritual renewal, spiritual revival, spiritual breakthroughs. Ma-recharge po muli ang bawat isa po sa amin. And we surrender all to you, God. Lahat po ng aming mga iniisip, iniintindi, dinadalang mga problema sa buhay. And we resist, reject, and rebuke all the works of Satan in Jesus' name. And we declare him powerless. Hindi siya magtatagumpay sa buhay ng iyong mga anak. But we praise your name, Lord Jesus. Itinataas po namin inyong pong dakilang pangalan. Pinapupurihan ka namin at pinapasalamatan. At maging sa oras na ito ay linuwalhati at tinadakila. As we pray all of these things, we pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa lahat po ng present sa ating online ministry today. Nais ko pong batiin ang lahat ng mga kababayan, kapatiran at karaisa po natin ka FEBC sa iba't ibang panig ng mundo. Ang pamagat po ng ating mensahe para sa oras na ito, how we can fulfill God's calling for the nations. Ang pamagat po ng ating topic para po sa oras na ito dito sa Serbisyong OFW, how we can fulfill God's calling for the nations. Specifically, yung Christian Church sa Pilipinas. Ang ating pong topic today ay base sa pagbabasa natin ng Matthew 28:18 to 20. Ang ating pong topic para sa araw na ito ay base sa pagbabasa po natin ng Matthew 28:18 to 20, kung saan ang sabi, and I read, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Mula po dyan sa mga verses na ating binasa sa araw na ito, nanggagaling po yung ating paniniwala na yung Christian Church worldwide at lalo na in our context, yung Christian Church in the Philippines, ang calling po talaga natin yung ma-reach yung nations, maabot ang iba't ibang mga bansa para sa Panginoon. In fact, ang sabi nga dun go and make disciples of all nations. Now, how do we fulfill this? Paano natin ma-fulfill yung God's calling na yan? Na maabot natin ang iba't ibang mga bansa sa mundo para kay Kristo. Unang-una na dyan, number 1, kailangan ng mga simbahan natin sa Pilipinas, ang mga Christian churches natin sa Pilipinas, ang mga pastor ng mga churches na yan, ang mga spiritual leaders ng mga churches na yan, malinaw sa atin na ito dapat ang ginagawa ng ating church, that we reach people for the Lord. That we must continue to reach people for the Lord. Pwedeng may mga nagsimula tayo na miyembro sa church natin, iba-iba yan, may mga kabataan, may mga pamilyado, may mga young adults, may mga senior citizens, may mga nandun lang sa ating neighborhood. Pwedeng nagsimula tayo kung sino-sino man yung mga nandoon sa atin nung tayo nagsimula as a church and as a ministry.
Pero dapat malinaw sa atin na para ma-fulfill natin yung sinabi sa Matthew chapter 28, we must continuously reach people for the Lord. And may I also add, no, especially the youth, yung mga kabataan. Of course, lahat ng mga Christian churches, in the Philippines and everywhere, gusto natin maabot ang lahat, no? Kabataan, mga young adults, mga young married couples, mga families, and even up to the senior citizens. Pero kailangan magkaroon talaga ng strong emphasis ang lahat ng churches in the Philippines in reaching especially the young people, yung mga teenagers at maging yung mga later will be in their 20s. Yung mga nag-aaral sa mga eskwelahan, mapa-elementary, high school, and college. Kaya napakaimportante talaga sa mga churches in the Philippines yung children, yung youth, yung campus ministry. Kasi yung mga pastor ngayon, yung mga leaders ngayon, alam nila yan, marami sa kanila kabataan din nun, nakakilala sila sa pamamagitan ng pag-abot sa kanila ng mga churches mula sa mga daily vacation Bible schools, mga Sunday schools, mga youth camps, mga youth conferences, mga youth concerts. Maraming mga pastor ngayon, right now, ah, yan ang testimony nila. Produkto sila ng mga naging youth ministries nung mga pinanggalingan nilang mga churches. In fact, it's even safe to say na marami talagang mga churches are in fact youth ministry. Church pero para sa lahat, pero in practice talaga, in reality, many churches in the Philippines are actually youth ministries. At kailangan ituloy-tuloy pa rin ng mga churches 'yan. At isipin, ipag-pray, especially the coming year, how we can continuously reach more people and more young people for the Lord. Kasi isipin mo nga naman, no, kung yung mga kabataan na born again, nadala sa church, mga kabataan naka-attend yung mga youth camps na yan, mga youth conferences na yan, mga worship conferences na yan. Meron kang at least mga 3 to 4 to 5 years para 'tong mga kabataan na ito, which leads us to point number 2, na ma-train. Kasi yan din talaga ang gagawin ng mga churches, training everyone, young people and everyone na nandoon sa church, to become disciplers themselves. Mula na sila'y makakilala sa Panginoon, pagpunta nila sa mga churches natin, sila, mga nadi-disciple. Sila ay tinuturuan, starting with the basics of the Christian faith. Napakaraming mga churches, napakahusay sa ganyan, yung building the foundation of the Christian faith of the believer. Itinuturo everything mula sa assurance of salvation, sa gifts of the Holy Spirit, uh, reading the Bible, praying, witnessing, serving in a ministry, becoming part of many, many ministries. Yung church, training ground talaga yan, especially in the Philippines. Yung maisali ka, hindi lang minsan sa isang ministry, kundi sa maraming ministry. I can still remember nung ako'y nakakilala rin sa Panginoon at ikinumit ko ang buhay ko sa Lord, na tinawag ako ng Lord na ikumit ang buhay ko sa Kanya sa church na aking kinalakihan. Halos lahat ng ministries napasali ako. Children, tumutulong ako diyan, ushering, music, worship leading. Dati pa nga, nung hindi pa gano'n ka-high-tech, napabilang din ako sa yung nagpapalit ng Manila paper, yung songs. Ako yung tagapalit ng Manila paper hanggang sa naging acetate yan, overhead projector, hanggang sa naging PowerPoint, ginawa ko lahat yan. Hanggang sa ako yung later naging worship leader din. Pinasok ko rin yung dance ministry, tambourine and dance ministry. Sinasali ako ng mga spiritual leaders ko, ng mga pastor ko sa mga Bible studies nila, sa mga bahay, mga squatters area, hanggang sa lahat ng experience na yun, na nasali ako sa halos lahat ng ministry sa church, ay naging napaka-instrumental para ma-build yung foundation ng aking Christian faith. Isang bagay yan, na talagang mararanasan mo 'pag
'pag ika'y napabilang sa isang Christian church, especially in the Philippines, bini-build yung foundation ng iyong pananampalataya. Maaaring hindi mo naman malalaman lahat tungkol sa Bible, maaaring hindi mo malalaman lahat tungkol sa theology. That will be a lifetime of experiencing God through the Christian journey. It will be a lifetime na talaga namang from glory to glory makikita mo na gino-grow ka ng Lord, eh. Pero yung pinaka-foundation nung ating pananampalataya, napakalaking factor nun, eh, na nung kabataan ka napabilang ka sa isang church. And in that church, may nagdi-disciple sa iyo. Ah, ine-expose ka sa iba't ibang mga ministries. At ito yung isa sa pinakaimportante rin dun talaga, 'no, is that you're not only learning, you're not only getting involved and serving, you're not only learning what it means to really tithe, 'no, napakaimportante yun, eh, yung matutunan kahit kabataan pa lang yung nagta-tithes and offering, na yung finances mo kahit gaano kaliit baon mo sinusuport mo sa ministry. Not only that, pero natututo ka later to become a discipler yourself. Na mula sa ika'y hindi mananampalataya, unbeliever, may nagdi-disciple sa'yo, and then later on tini-train ka rin na mag-disciple din ng iba. Kasi gano'n talaga dapat ang mananampalataya, na tayo ay nati-train not only to become a Christian, not only to do Christian ministry, but to be able to disciple others, to know the Lord, to become a Christian, to serve in ministry, and again, to disciple others. Ang tawag diyan ay discipleship, ang tawag diyan ay impartation. Natututunan natin 'yan. At 'yan ang patuloy na dapat tinuturo ng mga Christian churches in the Philippines sa mga kabataan and others na nadadala nila sa Panginoon. Now, ito ang maganda rin kasi diyan, eh. Dahil magsi-stay sa'yo yung mga mananampalataya na ito, assuming ng mga kabataan na mga 3, 4, 5 years, sometimes even 10 years. Yung training na yun will be very important as we now go to the next step, number 3, which is to encourage and empower them to go to the nations. Siyempre 'no, masarap naman talaga na makita mo yung mga kabataan na dating active sa mga youth ministry, nakakilala sa mga DBBS, sa mga Sunday school, sa mga youth camp, sa mga youth conference, and then na-train sa church natin. Ang sarap naman makita nilang nandoon pa rin sa church natin, ano. Pero hindi tayo dapat ma-stuck din dun, eh. Ang problema minsan 'pag na-stuck ka dun, hindi ka na nagre-reach out uli. Kasi nandiya-diyan nga yung mga na-win mo previously, eh. Thank you Lord at na-win na sila, ano. Pero hindi dapat tumigil yung DBBS, yung Sunday school, yung mga youth camps, yung mga youth concerts, yung mga youth conferences, o kung ano pa man yung pamamaraan natin noon at ngayon in reaching people, especially young people, to the Lord. Na ngayon may bago ka na naman na iti-train. Tapos yung mga na-train na who spent 5 or sometimes 10 years in your church, ang kasunod dapat na dun talaga yung number 3. Now dito minsan na na nagkaka-struggle yung iba. Sometimes there are churches and there are pastors na siyempre nanghihinayang na mawawala 'tong mga 'to, hindi mo na makakasama. Siyempre malungkot 'yun 'pag physically hindi mo na makasama 'tong mga taong ito. Pero we must understand that that must be what we should encourage and empower these young people to eventually do. Na 'pag sila'y naka-graduate na sa college especially, magkaroon ng ilang taong experience sa Pilipinas, siguro 3, 5 years, mahaba na yung 5. From graduation, sabihin mo ilang taon ba guma-graduate ang mga kabataan ngayon, 22, 23. Oh, after mga 3 or 5 years na nag-experience din ng work sa Pilipinas or nag-masters o kung ano pa yung mga dapat gawin, from 23 siguro 24, 25, 26, 27, 28, ganyan. Dapat ini-encourage na sila at ini-empower ng mga Christian churches at ng mga pastors to go to the nations. Dahil yun talaga ang, sabi sa atin sa Matthew chapter 28, ang sabi talaga to go. Tapos hindi tayo sobrang malulungkot kasi two things are happening, eh. One, nafu-fulfill
natin yung utos ng Lord kaya i-encourage at empower natin to go to the nations. At 'pag sila naman ay pumunta sa iba't ibang mga bansa, hindi naman ibig sabihin nun mapuputol na relasyon natin sa kanila. Lalo na ngayon nowadays with social media, with, mga online ministries, yung mga Zoom ministries, tapos, puwedeng kung saan sila makarating na bansa, sa atin pa rin sila naka-connect o name-mentor o nadi-disciple. The other thing is, dahil nga continuously tayong nag-e-evangelize, continuously natin rini-reach yung mga bagong batch naman ng mga kabataan, yung umaalis napapalitan naman. Kaya lang naman sobrang nalulungkot talaga tayo 'pag umalis yung mga yun kasi talagang napipilay. Hindi kasi nagpatuloy yung pagre-reach out. Dapat gano'n yun, nag-reach out ka and then trinain natin and then after some time we encourage, empower them to go and then may bagong batch na naman. We reach people, we train them, and then we encourage and empower them to go. Gano'n dapat lagi. At, maraming paraan kung papaano natin na-e-encourage at na-empower yung mga, kabataan natin that eventually will graduate from college and then will start working. Bago yung aktuwal na pagpunta sa ibang mga bansa, maganda yung pinapa-attend talaga sila ng mga Body of Christ conferences, Yung Rise Up Ministries that I represent has been doing ministry since 1994, has been doing exactly that, Body of Christ ministries and conferences. Ngayon marami na niyan, But when we started in 1994, hindi kami masyado gano'n karami, no? But, now, thank you Lord, ang dami na niyan. Nagko-conduct ng mga youth conferences, minsan sa isang city para sa lahat ng mga Christian churches do'n. Minsan sa isang, province para sa lahat ng Christian churches do'n, irregardless of Christian denomination or groups. And then later mga nationwide, mga youth conferences, worship conferences, even our ministry, yung Rise Up, patuloy nating ginagawa yan yearly. Meron tayong ganyan. Ang tawag po namin doon ay Rise Up Philippines National Worship Conference, and every year we do that, especially in the Philippines. This particular year, 2023, sa December 2, sa JCSGO, meron tayo niyan, yung Rise Up Philippines National Worship Conference. Sabado yun, mula umaga, 7:30 in the morning, up to about 5 to 5:30 in the afternoon. Whole day conference yun. May mga preachers, mayroong mga praise and worship sessions, may mga workshops sa iba't ibang mga aspeto, and then kadalasan may mga altar calls diyan wherein many young people in the last 30 years have come to know the Lord, have been encouraged and empowered to go to the nations. Kaya in the 30 years of our ministry, ang dami ng mga kabataan na through these conferences that we have conducted, na born again sila, o di kaya spiritually revived, o tinanggap nila yung calling nila to become pastors and missionaries to the nations. And as I have traveled to many nations and many countries in the world, I've met many of them who've come up to me and said, naka-attend po ako nung Rise Up. Doon po ako nakakilala sa Panginoon. Doon po ako tinawag ng Lord magpastor, mag-missionary. At ngayon po'y pastor na ako sa ganitong klaseng bansa. Kaya importante yung mga Christian churches, bukod sa tinitrain natin sila sa ating local church, pinapadala rin natin sila sa ganyang klaseng mga Body of Christ conferences and seminars. Kasi nakaka-encourage at nakaka-empower yan, para sa mga kabataan to put in their minds and in their hearts na yan ang destiny natin, to go to the nations. Tapos later, meron pang mga missions exposure trips, mga saglit lang, mga 3 days, 5 days, whether sa Pilipinas, pero especially now, going to some countries, especially in Southeast Asia, kasi hindi mahirap puntahan yung mga countries in Southeast Asia, Visa upon arrival tayo kadalasan dyan, or visa-less. For example, yung mga Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Indonesia, even Malaysia, Singapore, Hong Kong, Macau, Taiwan. Maraming Pilipino dyan, maraming Christians, Filipino Christians, dyan nagsimula sa kanilang missions exposure trips. Pumunta dyan sa mga bansang yan for 1 day, 2 days, 3 days, and see how God is working in these nations. Maganda yung ganun, mga missions exposure trips. At marami pang ibang mga pamamaraan na ang layunin is to encourage and empower these believers na nagsimula na na-win natin, na-reach natin sa ating churches.
as young people. And then train natin sila sa mga local church activities and ministries. Pinapadala natin sila sa mga ganyang body of Christ, youth conferences, youth camps, youth concerts, youth seminars, worship conferences, worship activities. Lahat yan nagtutulong-tulong so that eventually, these young people, through our ministries and blessings sa mga churches natin, would go to the nations. Kaya rin, which leads us to number 4, we must, as a church, na yung mga churches in the Philippines, we must pray for these young people. Pray for them, and you might be surprised by this, that I'm really actually saying this. Pray for them to migrate and become citizens of other countries. Ito, intentionally, ganun dapat ang gawin natin. We must pray for them to migrate and become citizens of other countries. Especially as early as in their late 20s. Kaya pag titignan mo yung computation natin, di ba, kunyari yan re-niche natin through our DVBS, our Sunday school, our youth camps, our youth ministries. Yan, na-born na ganyan nung either elementary, high school, college. And then we train them in our churches and ministries in the next 3, 4, 5 years. And then pag sila nakagraduate, sila magtrabaho pa to get experience in the Philippines ng mga 3 to 5 years. Sakto yun. Mga late 20s nila, mga 27, 28, dapat ini-encourage natin sila, mangibang bansa na kayo. Yung iba, nagsisimula muna by going to certain countries na either madali puntahan o di kaya may immediate employment without necessarily having the intention na mag-migrate doon or dahil wala rin namang option na mag-migrate to sa mga bansa. For example, yung mga bansa na mga nasa Middle East, tulad ng Saudi Arabia, yung United Arab Emirates, yung Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, even Israel, and then some Southeast Asian countries like Thailand, ganyan, and even Malaysia, for instance, as well as yung mga special administrative region ng China na Hong Kong at Macau, and even yung Taiwan. May mga nakakarating ng mga kabataan dyan dahil may mga immediate job offers, marami dyan nagsisimula. Kaso nga lang, itong mga bansang ito, kahit minsan gaano kaganda mga sweldo mo dyan sa mga bansang yan, hindi sila nag-o-offer ng citizenship. Pero believe ka, yung iba tumatagal din talaga dyan, umaabot ng 10 years, 15 years, 20 years, 30 years. Pero ako personally, hindi ko ini-encourage na magtagal yung mga kabataan natin sa mga bansang yan. I would tell them usually, spend like 5 or 10 years dyan sa mga bansang yan kung hindi ka makaka-direct sa ibang mga bansa na pwede ka maging citizen. Pero huwag ka sobrang magtagal dun. Kasi ang challenge sa mga bansang yan, minsan pag natanggal ka sa trabaho, ang hirap makahanap ng bago. Tapos kahit makahanap ka man, tatanda ka dyan sa mga bansang yan, hindi ka nagiging citizen. Pag umuwi sa Pilipinas in their late 40s or late 50s, ang hirap magsimula muli sa Pilipinas. Halos wala ka ng opportunities, not unless mag-business ka in your 40s or 50s in the Philippines. But then going back to the context of our discussion for today, that this is about the Christian church in the Philippines fulfilling our calling in the Lord in reaching the nations. So meron din naman marami din talaga ng mga kabataan who would eventually go to these countries in the Middle East and Southeast Asia, would really serve there. Again, marami nga, doon naging mainit ang pananampalataya, maraming mga maiinit ang pananampalataya na nasa Middle East at pati dyan sa Hong Kong at maging sa Macau at sa Taiwan. Sa totoo lang, marami dyan. Grabe ang init sa pananampalataya. But then I would encourage them, again, to not spend too much time there. Probably 3, 4, 5 years. So, early 30s, ini-encourage ko yung mga yan na i-consider na ngayon na mag-migrate and to become citizens of certain countries na may trabaho ka na, nagiging citizen ka pa, may pathway ka to citizenship. For example, yung Canada, yung Australia, yung New Zealand. Yung tatlong yan especially. Pero there are others, of course, the United States of America,
Yang mga bansa sa Europe, including, the United Kingdom at saka yang Ireland. Pero I give special attention especially to Spain. Dahil yung Spain ay isang lugar na, ah, 'pag ikaw nagtrabaho diyan, mas mabilis-bilis yung pathway mo para maging citizen diyan sa Spain. Pero of course, all of these things, pinagpe-pray natin sa Lord, kung saan talaga tayo ili-lead ng Panginoon. Pero in the context of our discussion for today, na tinatanggap natin na meron tayong calling to go to the nations, specifically to disciple people of all nations to the Lord. Hindi na lang yung para mag-OFW, hindi na lang yung para mag-migrate at maging citizen and to have a better life for ourselves and for our family members. But this is about fulfilling yung tawag ng Panginoon sa atin na pumunta sa iba't ibang mga bansa to go and make disciples of all nations. Kaya napakalaking bagay nun, na as a church in the Philippines, may ganun tayong mindset, global kingdom mindset. Na intentionally, as we win these young people to the Lord, as we reach them for the Lord, we train them. And then we encourage and empower them to go to the nations. And then we pray for them to really migrate and become citizens of other countries. Mahirap din yung sobrang mag-antay ng sobrang late kasi may mga bansa na 'pag may edad ka na, you're in your mid-40s, late 40s, mahirap na para makapag-migrate at maging citizen ka doon. Minsan din pati yung adjustment mo, 'no? As in you're in midlife is really very hard. Although not impossible, may mga kilala pa rin ako that they're in their mid-40s, late 40s, pero nakapag-migrate pa rin, especially in places like Europe, 'no? Pero mga nakikinig sa gawain natin today, na lalo na yung mga kakapasok din lamang sa ating gawain today, bakit ba gano'n? Why are we asking people, why are we asking the churches, pray for your members to migrate and become citizens of other countries? Again, realize this, hindi naman mapuputol yung yung connection niyo sa kanila, lalo na ngayon because of social media, online ministries, and Zoom. 'Di mula pa lang sa Pilipinas, you send them so that eventually when they go to these countries, na-train na yang mga yan, You could even challenge them to plant your churches in those countries. You can encourage them na nagpapatuloy pa rin sila na konektado sa inyong ministry, mini-mentor nyo sila as they go to these countries and perhaps even plant churches mula sa inyong mga churches in the Philippines, mga branches ng inyong churches in those parts of the world. And then pag nandoon na sila, ito importante, number 5, that they again reach people for the Lord in those countries. Kung papanong nagsimula na sila, may nag-evangelize sa kanila nung kabataan sila, bakit sila nakapunta doon sa church ninyo? Gawin nila din yun. Number 5, diyan na ngayon sa mga countries na nag-migrate sila at kung saan citizen na sila. Kung saan nag-migrate sila at kung saan citizen na sila. Pero this time around, not only to win fellow Filipinos. Kasi nga, ano ba yung sabi sa Matthew 28:18-20? Go and make disciples of all nations. Basahin nga natin ulit yun, yung Matthew 28 verse 18-20. Ma-remind tayo dito, Matthew 28:18-20. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples, ano sabi dyan? Of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Now, admittedly, as I travel in different parts of the world, napakaraming nag-a-abroad, even yung nagmamigrate to countries where they eventually become citizens. Ang itinatayo o ina-attendan mga Filipino churches din, na walang masama doon, don't get me wrong, walang masama doon. Kaso nga lang, hindi dapat nalilimitahan yung rini-reach natin sa ibang mga bansa na mga kapwa Pilipino din lang. Kasi nga, kung gusto pala natin abutin ng mga Pilipino, saan ba pinakamarami yan? Di sa Pilipinas din.
Mas madali lang talaga minsan abutin ng mga kapwa Pilipino because Tagalog language at minsan nami-miss natin yung Filipino experience, Filipino community, Filipino support groups. I understand that, I get that very much. However, kailangan ma-challenge natin ang mga pinapadala natin pumunta sa ibang mga bansa na dun magtatayo sila ng mga branches ng churches natin. Ifo-fulfill nga natin, yung calling ng Lord sa atin to reach the nations. So therefore, we should reach people for the Lord, especially those of other nationalities. So kung napunta ka do'n sa mga bansa na English speaking, tulad halimbawa ng United Kingdom, Ireland, and then let's say, Canada, the United States of America, Australia, New Zealand, advantage nga na sa Pilipinas pa lang nag-i-English naman tayo. So kahit paano sabihin mo na minsan mahirap yung mag-share or mag-teach, mag-preach in straight English, pero hindi gano'n kahirap. Kumpara for example, do'n sa mga nag-migrate to places like, let's say, Europe. Nag-migrate later at naging citizen ng mga bansa tulad ng Germany. So kailangan mag-aral ka ng ano diyan, Deutsch o German. O sa France, French. Sa Italy, Italian. Sa Greece, Greek. O kaya sa Spain, Spanish. Sa Portugal, Portuguese. Or meron pa mga mas mahirap, yung mga nasa Scandinavian countries, yung Norwegian, hindi gano'n kadali yung Norwegian language. Pero, do'n ka nag-migrate eh. At do'n ka dinala ng Panginoon. Hindi ka rin magiging citizen niyan nang hindi mo naaaral yung language nila. Di naaral mo na nga at naging citizen ka. O ngayon, use that language and that citizenship in winning the people in those countries na ikaw talaga ang puwedeng umabot sa kanila. Ang mga itinatayo dapat ng mga Pilipino na mga churches sa ibang mga bansa, kung sila'y nakarating na dun, dapat multicultural church. Dapat mga simbahan na inaabot ang iba't ibang mga lahi for the Lord. Because again, that is the calling. The calling that God has given us is to go and make disciples of all nations. Kaya kailangan ganun ang mindset natin. Ganun ang mindset natin. I am encouraging and I am challenging yung mga Filipinos na nakapunta na sa ibang bansa, whether as an OFW o di naman kaya mga nakapag-migrate na and has become citizens in those countries, reach people of other nationalities for the Lord. What else? Number 6, bring other family and friends to those countries. Gano'n naman talaga dapat 'yun, kung nakatungtong na kayo diyan sa mga bansang 'yan. Kaya nga maganda late 20s, early 30s. Kasi usually 'pag tumungtong ka sa mga bansang 'yan, bibilang ng mga 5, 7, sometimes to 10 years yung path to citizenship. Mga gano'ng katagal 'yan minsan, 3, 5, 7, 10. Kung sabihin mo makarating ka in your late 20s or early 30s, di between that time na mid-30s mo to early 40s, bukod sa inaayos mo yung papeles mo, inuunti-unti mo ring madala yung iba mong mga kapatid at asawa't mga anak nila. Dinadala mo rin later on sana ang iyong mga magulang. Para man lang yung immediate family mo, lahat yun, hopefully sana is in agreement with you na maganda na ganun ang maging direksyon ninyo yung buhay. Napakalaking bagay kasi nun eh. Kasi lalo na 'pag nag-migrate ka sa mga advanced economies, Western countries, European countries, first world countries, ayan tulad na nabanggit ko, yung Canada, United States of America, Australia, New Zealand, o di kaya, yang mga nasa Europe, United Kingdom, Ireland, yung mga bansa sa Norway, Sweden, Finland, yung Denmark, Germany, Austria, Switzerland, Italy, Greece, Belgium, Netherlands, France, Portugal, Spain, and even Singapore, 'no? Puwede kang maging citizen diyan, medyo pahirapan nga lang pero puwede rin. 'Pag napunta ka diyan sa mga bansang 'yan na puwede kang maging citizen, kadalasan meron niyang reunification of families, eh.
ini-encourage din talaga nila na yung mga family members mo makapiling mo dun sa bansang yun, eh. At ang maganda 'pag nakuha mo na yung mga family members mo, hindi mo lang sila nabibigyan ng trabaho, hindi mo lang sila natutulungan na maging citizen din. Kadalasan yung mga bansang yan may mga universal healthcare. So pagdating ng araw, which will happen, tatanda at magkakasakit ang mga loved ones natin, kung lahat yun nandodo'n na do'n sa mga bansang yun na may universal healthcare, 'di minus na yun sa iniisip niyo na mga gastusin. As compared na sige ikaw lang yung nag-migrate sa ibang bansa, may nagkasakit kang kapatid o nagkasakit ang magulang mo do'n sa Pilipinas which is the eventuality, which is inevitable. Eh, di kahit anong laki kinikita mo do'n sa bansang yun, ikaw rin lang ang magso-shoulder nung healthcare na yun ng family mo who's based in the Philippines. As opposed to the fact na madala mo sila lahat do'n sa mga bansang yun. Gano'n dapat. Gano'n dapat. You know, some people will disagree with me on this, especially yung mga tao na ang gusto pa rin nila sa Pilipinas sila o di kaya yung ayaw nila na magkaroon ng brain drain in the Philippines. Pero in my 30 years of ministry, yung paglibot ko sa iba't ibang mga bansa at patuloy na pagbabalik ko sa Pilipinas, nakita ko ito talaga sa totoo lang for now, ang magiging solusyon para bumuti ang buhay ng mga kababayan natin. Yung mag-OFW and eventually yung mag-migrate at maging citizen in other countries. I have seen this in the last 30 years. At nalulungkot din ako do'n sa mga nag-OFW tapos in their late 40s or late 50s umuwi sa Pilipinas tapos wala ng mga opportunities. Kahit may naipon, nasisimot agad-agad yun. Kahit minsan nag-business, hindi naman pumapatok. May mga pumapatok pero mangilan-ngilan lang. At later nga tatanda't magkakasakit and then wala na yung income, generating ability. As opposed to if you're in your late 20s, early 30s, or even mga early 40s, nag-migrate ka do'n sa mga bansang 'yan. Naging citizen and then dinala mo pa yung mga family members mo. Ano nagiging resulta nun? Nababawasan yung mga stress mo sa buhay because yung mga pangangailangan ng family members mo nami-meet na nung pagiging citizen din nila nung country na iyon. Plus, makakasama mo pa sila in winning people of other nationalities to the Lord. Now, that doesn't mean nakakalimutan natin ang Pilipinas at lalo na yung original church na maaring yun yung ginamit ng Lord para makakilala ka nung kabataan ka, because this leads us to point number 7. Na pag nakarating ka na dun sa ibang bansa, actually kahit hindi pa nga nag-migrate at citizen, kahit pa sabihin mo ikaw ay, uh, OFW in places like the Middle East, yang Saudi Arabia, yang UAE, yang Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Israel, or yang Hong Kong, Macau, Taiwan, Singapore, Japan, South Korea, yan yung mga ganyang mga bansa. Puwede ka pa rin na sumusuporta, sa church na nakakilala ka at nagpadala sa'yo sa ibang bansa. Continue to support churches and ministries in the Philippines. Minsan 'pag tinatanong ko tungkol diyan, papaano po 'yun? Meron na rin po akong church o ministry sa ibang bansa, paano yung church sa Pilipinas? Ang sa akin, support them both. Isipin mo na gano'n ang magiging buhay mo. Sinusuport mo yung church mo diyan sa kung saang bansa ka naroroon, tapos hindi mo kinakalimutan, pinababayaan yung original na church at ministry na ginamit ng Lord para do'n ka makakilala at maaring connected at networking ka pa rin with them. Continue to support churches and ministries in the Philippines. Na ngayon, you're always obviously in a better position to do this. Dahil ikaw ay nasa mas magandang kalagayan sa buhay. Kahit minsan sabihin nila dun sa mga bansa nila ngayon, bagsak ang economy, maraming nahihirapan. Yung pagkabagsak ng economy ng first world country, yung hirap mo na naranasan dyan still doesn't compare sa pagbagsak ng economy at hirap na naranasan ng mga nandun sa Pilipinas. Kaya napakaganda nun, yung ika'y nakakapag-migrate at nagiging citizen in other countries kasi nabi-build mo yung life mo dun while at the same time increasing your capacity to be able to support churches and ministries in the Philippines. Na mapagpatuloy nila yung ministry that actually led to you to be where you are. 'Di ba? Doon nagsimula lahat yun, Ano ba yung number 1? 'Di ba sabi natin yung mga Christian churches in the Philippines?
Reviewin nga lang natin, 'di ba? Reach people for the Lord. Yun yung ginawa nung church mo in the Philippines, eh, kaya ka nga nakakilala, eh. Na mapagpatuloy nila yung pag-abot especially sa mga kabataan. Number 2, train them to become disciples themselves. Number 3, encourage and empower them to go to the nations. Number 4, pray for them to migrate and become citizens of other countries, especially as early as in their late 20s. Yung lahat ng yun, yung 1 to 4 especially, kailangan masuportahan natin yung mga churches in the Philippines na magawa nila yung continually, eh. Magawa nila yung continually. So that is why napakaimportante na we continue to support churches and ministries in the Philippines in fulfilling God's calling for us in reaching the nations. Again, ito yung topic at title ng discussion natin today. Ang topic at title ng ating discussion today, how we can fulfill God's calling for the nations. Yan po kasi talaga ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. Yan ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. Now, I'm not going to talk about people of other nationalities right now. I'm talking about us Filipinos, the Christian churches in the Philippines, whether ito'y nasa barangay o nasa probinsya at lalo na yung mga nasa cities, we must not lose sight of this mandate, of this calling. Yan talaga pagkatawag ng Lord sa atin, to go and make disciples of all nations. Hindi po aksidente na nakikinig kayo dito o nanonood nito ngayon. Maaring right now, inalaw ng Lord na makapakinig at makapanood kayo nito, ito yung topic, dahil ang Panginoon nangungusap sa inyo ngayon. Whether you are a pastor, a missionary, or an attendee of your church, o ikaw ay isang family member ng OFW, o you are an OFW yourself, I pray today that the Holy Spirit of God may continue to speak to all of us so that together we may all fulfill yung pagkatawag ng Panginoon sa atin to go and make disciples of all nations. Now, don't get me wrong, ha? We love the Philippines. We must continue to love our country and help our country rise up. Meron at meron din talagang tatawagin na nandoon sa Pilipinas. Meron at meron talagang mga nagpo-for good sa Pilipinas. Meron at meron din naman na mula sa pagiging OFW in other country, pag-uwi sa Pilipinas, nagiging matagumpay bilang mga negosyante. Meron din talaga ng mga kahit naging citizen na in other countries, eventually, nung nakuha na nila yung citizenship, they're in their 50s or 60s, bumabalik din naman sa Pilipinas para magpatuloy din ng buhay doon, ang ministry doon. Meron naman talagang uniqueness ang calling ng bawat isa sa atin. But today's topic para sa serbisyong OFW is about this, yung how we can fulfill God's calling for the nations. Especially addressed dito sa mga Christian churches, pastors and missionaries, and even OFWs themselves. Meron talaga na tayong pagkatawag mula sa Panginoon. Kaya manalangin po tayo sa Kanya. I-commit po natin sa Panginoon ang ating mga diniscuss. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa oras na ito, sa araw na ito, na nagkasama-sama po kami muli para po dito sa aming serbisyong OFW. Salamat po sa topic na aming na-discuss today, na may kinalaman sa kung paano na i-fulfill yung calling ng Lord sa amin for the nations. Dalangin ko, banal na Espiritu ng Diyos, na kayo patuloy na mangusap sa bawat isa, na matanggap namin, Panginoon, ang challenge na ito at gawin namin ang aming pwedeng gawin, dapat gawin, so that we may fulfill God's calling for us. Ipinapanalangin ko, Panginoon, lahat ng present po today na nasa Pilipinas. Yung po mga churches, yung po mga pastors, yung mga spiritual leaders, nawa ma-embrace po namin ito. At gawin po namin na intentional yung pag-abot namin ng mga tao para sa Panginoon, lalo na ng mga kabataan. Ma-train po namin sila to become disciples, ma-encourage at ma-empower namin sila to go to the nations,
at mapag-pray namin sila to eventually migrate and become citizens of other countries. Pinagpi-pray din po namin yung mga nakarating na sa ibang bansa tulad ng mga ngayon OFW na. Dalangin namin, Lord, na bukod sa magamit sila ng Lord sa mga bansang yan, makapagtrabaho at makapag-ipon sila at makatulong sa kanilang family members. Hindi sila ma-stuck din doon na OFW lang in another country. Lagay niyo po sa puso nila yung desire to migrate and become citizens in other countries themselves. We pray, Lord, that even as they go to all of these countries, Lord God, gamitin mo sila in reaching people of other nationalities in those countries, na hindi lang kami ma-stuck na puro Pilipino lang yung amin na we win, but we win people of other nationalities. Oh Lord. Ipinapanalangin din po namin na bukod sa amin na nakarating sa mga bansang yan, nakapag-migrate at naging citizen, gamitin mo kami, Lord, upang madala rin ang iba naming kapatid, ang kanilang mga pamilya, pati ng aming mga magulang, so that yung mga families namin, Lord, will be able to go to other countries in the world. At hindi lang kami doon magkaroon ng mas magandang buhay, kundi together with their families, bring people of many nations, of other nations, to the Lord. Na magkaroon ng katuparan yung as for me and my household, we will serve you, not just in the Philippines, but even in other countries of the world. Ipinapanalangin din po namin, Panginoon, na ang resulta po nito, Lord, is that we may continue to earn lots of money na magagamit namin to fund financially yung mga churches at ministries na pinanggalingan namin sa Pilipinas, nakilala namin sa Pilipinas upang mapagpatuloy nila yung work of bringing many, many people, especially young people, to the Lord. Lord, patawarin niyo po kami if in the past, yung mindset namin, yung pag-iisip namin, Lord, hindi global kingdom mindset. But today, even as we've listened to this topic, even as we've listened to this broadcast, hindi po ito accident. Hipuin niyo po ang bawat isa po sa inyong mga anak na kami ay mag-rise up in fulfilling, Lord, yung calling mo para sa amin to reach the nations for Jesus Christ. Ipinapanalangin din po namin ang lahat ng may sakit at may karamdaman. Kayo po magpagaling sa bawat isa na nakikinig at nanonood po ngayon. Kayo po magpagaling sa bawat isang nakikinig at nanonood ngayon. Grant them peace of heart and mind and provisions for all of their needs, answers to their questions, strength for all of their endeavors. Lord, peace that this world cannot give. Bless your people physically, mentally, emotionally, spiritually, and financially as we pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen.